Natukoy na ng pamahalaan ang ligtas na exit points kung sakaling magpatupad na ng land repatriation sa mga Pilipino sa Middle East na nais nang umuwi ng bansa. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na nabibigyan ng sapat na tulong ang mga Pilipinong apektado ng sigalot sa Middle East. Sa pagdinig ng Committee on Migrant Workers, sinabi ni Secretary Hans Kakdak ng DMW, tukoy na nila kung saan maaaring pick-upin ng mga Pilipino at ang ligtas na exit points para sa land travel at saka sila ma-repatriate mula sa mas ligtas na bansa. Meron tayong alternative options kung sarado ang airspace at ang airport, so we have land transport options crossing the border from the country affected to a safer country, safer ground, and from there lilipad po pauwi. Para naman sa mga Pinoy na talagang sa ngayon nasa mga lugar na pahirapang i-repatriate, hands-on din anya ang gobyerno sa pag-aabot ng tulong. Sa tala ng DMW, may 2,000 Pilipino na ang nabigyan ng medical at psychosocial assistance. Nagbibigay po tayo ng tulong in terms of yung welfare, food, water, basic necessities, medical and psychosocial assistance, transport and financial assistance. At sa ngayon po ay umabot na sa 2,000 ang natulungan natin. May mga Pilipino na rin na inilipat sa mga mababang hotels na may safe space at malayo mula sa targeted bombing. Meron din tayong mga designated hotels, doon din natin tinatakbo yung mga kababayan natin na otherwise hindi makapunta sa host government shelters. Pero si Senator Raffy Tulfo na chairperson ng Committee on Migrant Workers, nakatanggap umano ng reklamo mula sa ibang OFW na walang sumasagot sa hotline, lalo na sa Bahrain at Riyadh. Kaya naman pinayuhan niya ang DMW kung maaari hanggat may Pilipinong nangangailangan ng tulong ay present sila sa lugar para magbigay ng suporta. Especially sa Riyadh, Bahrain, hindi raw sumasagot sa hotline yung mga staff ng DMW at saka OWA and even DFA. Ito ipatitignan natin, Mr. Chair. Kukunin na lang po namin yung impormasyon kasi nga po may hotlines talaga designated at sa Ayan po, post. We will get the... Marami po yan, siguro mga mahigit 100. Siguro, maybe in fairness to you guys, baka overwhelmed kayo, nabibisi yung hotline. Kaso sinasabi ring lang daw. Senator Erwin Tulfo naman, hinamon pa ang mga kawani ng gobyerno na nasa bansang damay ngayon sa sigalot na mag-resign na lang kung ayaw tugunan ng tungkuling tulungan ng mga OFW, lalo na sa mga hindi umano sumasagot sa mga tawag. Kung natatakot kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. I understand, natatakot lahat po tayo. Pinili nyo ho yan eh. Hindi ba ninyo naisip yan? Nagtrabaho kayo sa DFA, hindi nyo nakita, baka magkagyera. Pumasok kayo sa DMW, na-deploy kayo dyan. O pumasok kayo sa OWA, madideploy kayo sa abroad. O may gyera. Ano ngayon? Pati kayo magtatago. Wala tayong magagawa. Yan ang trabaho na pinili ninyo, so panindigan na ninyo. Ayon naman sa kalihim, titiyakin nila na hindi panahon ngayon para may mag-absent o hindi tumugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Yes. March 1 was the day when we had a series of Zoom calls, Zoom chats. Kasi Feb 28 po nangyari, no? So the next day, nagpulong kami lahat, including the ambassadors of the DFA, with our labor office personnel, welfare officers, labor attachés, administrative staff. Nakita ko po sa sarili kong mata sa Zoom call yung tao natin sa Bahrain, labor attaché natin at welfare officers. But nevertheless, Mr. Chair, we will look deeper into this. But definitely, I saw all of us at work because March 1 was the day after the attacks. And immediately, we had a series of calls and they all received their instructions from myself directly. And definitely, the clear instruction was all hands on deck, Mr. Chair. At kung meron pong nagkulang, gusto ko lang din po malaman ng pangalan at I will look into this, Mr. Chair, Mr. Sem. But rest assured, we are all hands on deck. Hindi po itong panahon na magpahuway o mag-absent o ano paman. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.